Mayo 19, 2025. Ito yung araw na kinakailangan na naman naming umalis ng Candelaria pansamantala upang bisitahin ang bayan kung saan kami nagmula. Guys, eto na, nakabili na tayo ng mansanilya. With 1,000 things gone wrong. Bicol from Calawag, na doon yung sobra talaga ang lubak. Doon ako medyo natatakot kasi nga Run back to you, and you come back to me again. Kaya't samahan nyo kami sa mga magiging kaganapan sa aming biyahe patungo sa probinsya ng Bicol. Mag-aalas 9 na ng umaga nang magising ako. Alam ko medyo late na ito para sa paggising ng maaga. Dahil nga medyo napuyat din kami ng mga nakaraang gabi kaya medyo bumabawi kami ngayon. At hetong at gising na ang mga kasamahan ko para sa paghahanda sa aming pag-uwi. So guys, good morning sa lahat at ngayon po ay Pitsa 19 at ngayon po ay araw ng pag-uwi namin ng Bicol para po sa ganon ay may isaayos namin lahat kasi nga nag-decide na kami, sabi ko sa inyo na dito na muna kami mag-mission, dito na muna mag-aaral yung mga bata. So kinakailangan po namin na puntahan yung mga beneficiaries natin sa Bicol para ipaalam din sa kanila at hindi naman ibig sabihin na matitigil yung tulong natin sa kanila dahil pagbalik namin dito ay susubukan namin o sisikapin namin na every once a week, kahit once a week man lang o kahit nasa loob ng 2 linggo, isang beses gano'n, basta gagawa natin ang paraan na mabisita sila at maabutan pa rin ng tulong financially ay gagawin po natin. So ngayon ready lang kami para sa biyahe po namin ngayon at siguro mga 2 to 3 days lang kami doon kasi alam niyo naman sa kanin niya ay malapit na rin mga anak, so kaya kailangan nating bumalik kagad dito. Tapos meron tayong mga plan na kinakailangan na natin gawin para sa family natin niya. Puproceed na tayo doon para matapos ang lahat. Okay, so ilang man na sa taas pa at kita kasi tayo mamaya. At dito nga ay naghahanda na rin ako ng aming kakainin. Oo, sardinas. Ganyan lang naman talaga kasimple ang buhay namin. Lagyan mo lang ng malunggay, masarap na yan. Kaya't lagi kong sinasabi sa mga taong nakakasalamuhan namin na ipinaghahain kami ng kakainin ay huwag silang magdalawang isip na ihahain kung ano meron sila dahil simple lang din naman kaming mga tao. At halos mag-aalas 12 na nga ng tanghali na magsimula naming iwan ang munti naming tahanan dito sa Candelaria. Beber un poco para tratar de borrarte de mi mente. Una noche más tranquilo, una noche más cómodo, una noche. So guys, ready na kaming lahat ngayon at ang oras na ay overtime na talaga kami dito sa bahay, 1:30 PM na. So sigurado to pag hindi mga 9 PM, 10 PM kami darating sa Bicol nito. Kaya magbabiyahe muna tayo guys. Ready na sila lahat dyan. Fully loaded na naman yung likod namin, mga gamit. Kasi nagpapasikip lagi sa amin yung mga aso kasi nga nandito pa rin hanggang ngayon. Isa lang yung nabawas pa lang. Nang mga oras na ito na magsimula kami magbiyahe, ay nakikita ko na medyo okay pa naman ang panahon. Pero nakikita ko rin sa bandang unahan na aming daraanan ay may dilim na maaaring uulan. Anong gusto mo, Marcos? Anong gusto mo? Soft drinks. Tapos soft drinks? Tapos? Chicken nuggets, toast fries. Okay. So guys, nandito kami ngayon sa Lucena at bibili muna kami ng merienda dito sa Jollibee. May nadaanan kami. Order muna tayo. Crunchy chicken. Grabe, ibang-iba na pag-order ngayon, no? Po, Jolly, after welcome to Jolly Bike. Please, may take your order po. Ang bilis ah. Makayaw ko ng chicken. Huli ka pa rin isang 3, 4 orders yung yung chicken sandwich, okay lang? Dito ka kumaway. Ate, dito ka kaway. Dito ka, yan. Ito guys yung lagi nating tatandaan every time na order tayo sa mga gatong drive-thru na dapat i-double check talaga natin. Okay. Thank you sir. Thank you.
At heto na nga yung sinasabi ko, dahil nasa una-unahan pa lang kami ng Lucena ay umulan na nga. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. People talk and tell what you wanna hear now, but they all disappeared, they will let you down. So we better stick together, let's come whatever, we're not coming home tonight. We're living quick in this world, gonna get it right now. We only need the two of us together. Dito nga pala sa Old Zigzag na tinatawag dito sa bayan ng Atimonan ay marami kayong makikitang iba't ibang klaseng kakanin na pwede ninyong kainin anumang oras na mapahinto kayo dito. At kakaiba rin yung kanilang mga nagsisilbing lutuan. Marahil ganito nga ang pamamaraan dahil ito nga ay iba't ibang klaseng kakanin. You wanna get to me close, why don't you do it right now? You know we met for a reason, but you trying to deny. Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk. You don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Alas 5 ng hapon nang marating naman namin ang bayan ng Lopez. So guys, ngayong mga oras na ito ay 5:35 PM na. Nandito po kami ngayon sa diversion na papunta na po ito ng Calauag, Quezon. So pag nakarating tayo ng Calauag, Quezon guys, siguro mga 3 hours na lang ay nandoon na po tayo sa aming inuupahan sa Bicol. At ayun, inabot lang talaga kami ng ulan sa kalsada. Nandito kami ngayon sa isang tinitigilan namin para magkape, ganyan, magpalipas ng pagod at pagpahingay na rin yung sasakyan. Dito si Commander magpapalit kay Baby. So guys, dito sa natigilan namin, meron din nga pala dito mga goto, ganyan, iba-ibang klase, kaya
kakain muna tayo. Sila ayaw nila pero kakain ako ng gotong Batangas. Ayun, alam niyo yun, ang goto akala ko talaga, nakamulatan ko lang na goto. Yung goto talaga na alam mo yun, may mga ano ng baka, pero hindi pala talaga yun yung goto na tinatawag. Yung goto pala, lugaw pala yun. Pero yung kaya tinawag na Batangas, so sila pala yung gumagawa nun. So ngayon, kailan ko lang nalaman yun na ganun pala yun. At mayroon ditong mga ulam, ayan, kapag ka napatigil ka dito. Dito to sa diversion, papunta ng Calawag. So siguro mga 20 to 30 minutes sa Calawag ka na nito. Ang kinakatakot ko lang guys ay babiyahe na naman kami pupunta ng Bicol from Calawag, na doon yung sobra talaga ang lubak. Doon ako medyo natatakot kasi nga unang-una sa safety, tapos sa sasakyan kasi di ba? Kasi kawawa talaga sa sasakyan doon guys sa area na yun. So yan, ready na din si ate dito ng ready na din ng kape. Gakape kami. Ayan. Dito sila, si Mac taok tubig lang. Si Marcos ayaw daw niya. Hindi niya maubos. Ba't ayaw niyo ng goto? Ha? Masarap yun ah. Ikaw Mac, Busog pa? gugoto ka? Busog pa? Ano ba kinain niyo? Ba't busog kayo? Kanina po dito na. Ha? Kanina po buka na ano tayo. Ah, yung Jollibee. Hanggang ngayon busog pa rin kayo. Marcos, gusto mo kain? Hindi na. Hindi na? Oo, nakain na yun. Busog ka na? Hindi na po. Hindi na po. Hindi na po. Ano kinain mo? Chicken nuggets. Okay. Ayun talaga. Sarap eh. Grabe. Sarap. Mainit. Tignan na rin kayo. Tulog-tulugan ay nagpupuna naman eh. Ay, kumakain pa pala. Na-curious kasi ako. May dilaw na tumama sa ganito. Mukha nito ba't ang lamig? Tapos una inamoy ko muna. Wala kasing amoy. Hindi ko ma-identify eh. May nasigil yung pangamoy ko. Tinikman ko. Ay, tae nga. Tayo. Tayo ano? Update nga pala sa mga nakapalangkay kumanda. Nakauwi po ng maayos si Mimi sa bago niyang family. Sa bago niyang family, nakauwi po ng maayos. So may Shih Tzu kasi dito. Iba kasi, ang laki ng mata ng totoong Shih Tzu eh. Pero ang sabi ng Shih Tzu sa akin, nung sabi ko ng malaki mata, nasa ng pruweba mo. Sabi niya, bastos ka. May makita mo? Halika nga, pakita mo dito sa camera. Ayaw na niya? Halika. Pakita ka sa camera, dali. Pakita natin. Halika, dali. Pakita mo kung talagang malaki mata. Hindi naman. Wala na, yun na niya. Ilapit ayaw mo na na niya? yung camera. Yung camera na lang. Sige nga, i-zoom mo nga sa sabihin na bibintang ka. Tay. Paano nagtakbo na po? Tao po. Ate, ano pa pangalan ng aso? Kati! Si Kati, Barcelona. Kati! Ayan, lumapit. Kati! Kamot likod ko, Kati! Kati! Hi! Kati! Ayaw, lumapit. Ay, lumapit kay Marcos. Ang cute. Ay, lumapit kay Marcos. Sige nga, anak ko, tawagin mo nga siya. Tawag mo siya. Sabi mo, Kati! Tawag mo siya, anak ko. Dali. Alright, so tapos kami magmerienda at magpahinga dito. Magpalit lang ako. Magpapalit ulit si Gairo kasi kakapalit lang. Ayan na naman, nagpasabog na naman. So, inabot na kami dito ng magdidilim na talaga. Kaya talagang alam ko na abutin kami ng mga something 9 or 10 talaga sa biyahe. Pagoda na naman talaga to. Kasi alam ng mga driver to guys na ang gabi po ay mas nakakapagod kumpara sa araw. Para sa akin, ewan ko lang sa iba. Pero kung mas napapagod talaga ako ng gabi, alam niyo yun, hindi ko lang alam. Dahil din siguro, minsan may mga lubak na bigla na lang bubulaga sa'yo. Di ba? Unlike sa araw na makikita mo at maiiwasan mo pa talaga. So, ayun. After nito, biyahe na ulit tayo guys. I've been seeking for the glory. Say my name. And I've been trying to write my own story in the search for fame. I'm sitting here in this empty room. Walls keep tumbling down. Kagaya nga ng sinabi ko, talagang aabutin kami ng anong oras sa kalsada. At ito yung mahirap para sa akin, ang pagmamaneho ng gabi. At makalipas nga lang ang halos 40 minutos, ay narating na rin namin ang bayan ng Calawag. Tara,
So guys, nandito na kami ngayon sa, ano nga ito, Mac? Kalawag. Ayan, iihi muna kami. Asan yung 7-Eleven, Nak? Tanda-tanda ni Marcos dito. Dito kami madalas na nag-stop over. Pero since nag-stop over na kami kanina, dire-diretso na to, iihi na lang kami. May pambayad ba kayo? Iihi kayo? Baka wala kayong pambayad? Pala. Ha? Ano, may pambayad kayo? Wala? Wala din ako dito. wala tayong pambayad. Paano yun? Magkano po ba yun? Balikan na lang natin, iihi na muna tayo. Kakalinis lang dito ni ate, kaya lang ngayon, dumi na naman. Nakaihi ka na, Marcos? Oo. Opo! Opo. Ito yung tubig. Don't forget opo, ha? Okay. So yun. So ngayon bibili kami ng ano tawag? Bibili tayo ng mansanilya ni Cairo. Kasi baka sarado na sa Kapalongga, wala natin mabilan. Dito may drugstore pa na bukas, bili na tayo. Mahirap na, baka magsakit na naman dyan nun. Hindi na naman tayo, alam bisa tayo guguha. Guys, eto na, nakabili na tayo ng mansanilya. So, sakyan tayo sa sasakyan, tapos diretsuhin na natin to. Siguro magkikita-kita na lang tayo nito pagdating mo sa bahay kasi diretsuhan na to guys. 2 or 3 hours, dire-diretso na. Tara! At saktong alas 9 ng gabi nang makarating kami sa aming tahanan. Good morning guys. Ayan, hindi na kami nakapag-vlog kagabi sa sobrang pagod. At ito, may mga inabutan lang kami dito na wala, sira na talaga. Kagaya nitong parkingan natin. Ayan, wala na, wasak na. Okay lang naman kasi yung nilagay ko naman dyan ay talagang kumbaga ano lang talaga, disposable. Pero okay lang yan. At yung mga bata, maaga para nagising. Kagaya ni MJ, naglilinis dito. Anong oras kayo, MJ, nagising? Ha? Mga anong oras? Ha? 5? Maaga sila nagising at naglilinis dito. Tapos syempre, bago natin iiwan tong bahay na to, okay, dapat naman ay malinis pa din, di ba? Bago tayo malis. So, ngayong araw ay bukod sa mag-vlog tayo, ay marami tayong kinakailangan pa rin sikasuhin. Sobrang dumi talaga ni Ivana sa naging biyahe namin kahapon. Kaya pupunta tayo ngayon sa karwasyan. At dito sa Kapalongga, wala po ditong mga nagkakarwash na alam mo yun na sila yung nagtatrabaho. So hindi, unlike sa Candelaria, may mga sumasabit meron talagang mga naglilinis ng sasakyan. Pero dito ay anong tawag dun? Self-service dito, kaya pupunta kami ni Mac para linisan konti si Ivana. Tapos mamaya ay titingnan natin yung, kasi sobrang mamimiss ko yung tabi ng dagat dito kasi doon talaga ako lumaki guys. So mamaya pupuntahan natin para makita ulit. Alam nyo, sa totoo lang may mga trabaho talaga na mahirap gawin, pero walang mahirap kapag ka sama-sama at nagtutulungan. Tonight as he takes away my fears, lets me know there's a heaven up there. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know you and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear angels. Guys, after natin maglinis ng sasakyan, may naisipan lang kami guys ni Mac na gusto namin puntahan na isa sa paliguan dito na paborito din talaga namin. At subukan natin puntahan si Rans. Wala siyang kalam-alam na nandito na tayo kasi hindi pa rin ako sa kanya ni-chat. So tatry natin siyang puntahan kung makakasama. Pero ang una natin susubukan ay magpaalam kay Commander kung papayagan niya tayo na maligo. So tara, andyan si Mac, nire-ready na yung isa nating service. Ayan, nire-ready ni Mac yung ATV natin kasi yan gagamitin natin. So pupunta po tayo ngayon kila Tito Rans. Pilitin natin maligo. So, tayo kay Rans guys. Andito na kami kila Tito Rans. Tignan natin kung andito siya. Parang may nakapurmahan dun. Tapo! Dito natin si Rans maligo guys. At wala na, hindi na natin ito magagawa sa Candelaria. Ligo tayo doon yung Si ilog. Rans! Ba! Aba! Jesus! Ano, ligo tayo? Kakaligo ko sa dagat. Kakaligo mo lang? So,
Yun guys, hindi makakasama si Ran sa atin kasi kakatapos lang pala niyang ano, kakatapos niya lang maligo. Anong oras ka nagsimula nagbabad? Alas 9 na. Ng umaga? Tapos kakadating nyo lang nung dumating kami dito? Alas 12. Ay grabe. So kakarating niya lang kasi, so baka mangitim yung skin. Baka mangitim yung skin. Hindi ano, siyempre ang sakit naman ang abutin mo kapag sobra-sobra ka na sa babad. Saka hindi naman masyadong mainit pag gaganong oras. Kaya yun, kami na lang ni Mac yung susubok pumunta doon kasi sabi ko nga alam nyo naman sa Candelaria, ang hirap maligo sa mga ganitong paliguan. Ako dito araw-araw si Rans. nag-usap naman na kami ni Rans, sabi ko kapag okay na siya, magsabi lang at babalik na din dun sa atin. Paano, punta muna kami. Sige. Okay, bukas na lang. Dapat kasi ngayon kasi may mga kailangan pa kaming asikasuhin mamaya hapon. Everybody makes mistakes. Cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. It hasn't always been like this. Remember when we were in love? You were always there for me, and we could talk for hours. I don't know what happened to us. Oh, cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. So guys, nandito na kami ngayon ni Mac sa ilog. Paano, liligo ba tayo? Oo, liligo. Ligo tayo, no? Kasi yan, kita nyo naman, no? Itong tulay na to guys, sira na talaga yan. Pero ito yung maganda. Ito yung ginagawang malaki na kasya ng 4 wheels papunta dito sa kabila. Diba? Kapag natapos yan ako, sobrang ganda talaga yan. Ito, sira na kasi, yan, no? Kita nyo. Bagsak na. Diba? Bagsak na siya. So paano, ligo tayo, Mac? Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. You will see me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know So guys, tapos na kaming maligo ngayon at sobrang sarap talaga, refreshing talaga sa pakiramdam. Alam mo yun, kapag naliligo ka, kung stress ka nga, kapag stress kami, dito pupunta lang kami dito sa ilog, magbababad lang kami ng mga 30 minutes ang oras, nababawasan kahit pa paano yung stress namin. Kaya ito yung mamimiss ko din dito sa Bicol, yung ganitong napakadami kasi ditong paliguan talaga, sobrang dami, mananawa ka dito, sobrang may magaganda talaga. So ayun lang. Sa totoo lang, hindi ko alam ang magiging buhay namin sa bayan ng Quezon. Pero hindi ako takot sumubok.